kachat natin ngayon all the way from Hong Kong, si Armando Villasoto, isa sa dumadaming bilang ng mga domestic helper na lalaki. Hi, Armando! Kamusta ka? Ito, mabuti. At ganun pa man, bilang OFW dito sa Hong Kong, araw-araw, palaging busy. So, marunong ka maglaba? Marunong po. So, yung laki ng katawan mo, ginagamit mo sa pagkuskus ngayon? Actually, sa paglalaba po, natutuwa ako dahil parang nag-ensayo na rin. Alam mo naman ang Pilipinas, napaka-patriarchal ng ating society. Tapos, may pagka-macho ang ating mga kalalakihan na meron nga tayong term na nakakalalaki, kaya hindi ako maglalaba. May mga ganyang mentalidad yung ibang mga lalaki dito sa Pilipinas. Lalo pa kung ikaw ay isang bodybuilder na talagang concerned sa pagpapalaki ng katawan mo. Magkano ang sweldo mo dyan bilang isang DH? Palagay natin sa 7,000 po. Parang ano equivalent nun sa pesos? Siguro, abot lang siya ng mga 7, so mga 40, 45, 47. Wow! Pero Armando, ano yung reaksyon ng mga tao nung nalaman nila na from bodybuilder, bigla kang naging DH? Sa akin, hanggat kaya ng sarili ko na kahit anong trabaho, gagawin ko po para sa pamilya ko. Pero hindi nag-iisa si Armando. Marami pang mga lalaki ang naglalakas loob na maging domestic helper sa ibang bansa. Ayon sa talaan ng Philippine Overseas Employment Agency o POEA, mula 2005, dumodoble kada taon ang bilang ng mga lalaking nag-a-apply na domestic helper sa ibang bansa tulad ni Armando Villasoto. Karamihan, almost 50% ay nasa bansang Italy. Mga 948 in Italy and then mga 403 in Hong Kong deployed as of 2008. Posibleng yun na rin ay matter of choice for some male domestic helpers. Pero posible rin naman na itong mga nagpupunta sa abroad ay hindi rin nakaka-qualify sa ilang skills. Tulad ni Armando, inaasam din ni Rodolfo at Romy na maging mga lalaking domestic helper. Yung dating boss ko, pinaglilinis po ako sa bahay nila. Tapos sa gawaing bahay sa bahay, bali yung misis ko noon, nag-abroad siya. Ako yung po sa household. Hindi ako mahiya kasi lahat naman ng nagagawa ng babae, nagagawa din ng lalaki. Nung araw na iyon, dadaan sila sa assessment ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Malalaman dito kung sina Rodolfo at Romy ba ay competent o may kakayahan sa pagiging domestic helper. Next, sunod mo ang onion. Masyadong maalat, ha? Pagdating sa mga buhat-buhat, like for example, sa bed making, pag mabigat yung kama, syempre mas efficient yung lalaki doon kasi mas madali niyang ibalibag yung mga mattress. Pagdating sa pagluluto, mas maraming marunong na based on experience sa babae. Pagdating sa domestic cooking. Gagawin nyo is kukuha kayo ng inyo and then i-rinse nyo siya doon. Afterwards, i-spin dry nyo siya. Maging Okay, power on. Based on their performance, okay naman yung pinakita nila sa amin. Tapos, nasasagot naman nila yung mga tanong and nagawa nila yung mga pinatrabaho namin sa kanila according to TESDA standards. Malaki yung percentage na makapunta sila sa ibang bansa dahil qualified naman sila based on our assessment. Sila Romy, Rodolfo at Armando handang makipagsabayan sa anumang marangal na trabaho para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Since umalis siya, pumuntang Dubai na September 2007 hanggang ngayon, 2009 na as OFW sa Dubai, pero impis na ginawa. Hirap ang pinigay niya sa akin, lalo na sa mga anak namin.